Tuwing eleksyon, pagbabago at kinabukasan ang hangad ng sambayanan. Pero paano natin masisiguro na ang bawat boto ay mabibilang at bawat boses ay maririnig? Ang mga tinaguriang election watchdog ay may mahalagang papel sa pagsisiguro ng transparency at patas na halalan. Mga tagatala at tagaulat ng anumang irregularidad sa proseso. Sila ang bantay ng bayan sa voting precincts hanggang sa pagbilang ng boto. At ngayon sa Batas et al., alamin natin ang paghahanda at mga alituntunin na ginagawa ng watchdog na NAMFREL para sa papalapit na eleksyon. Magandang araw sa lahat. Ako si Attorney Al Agra, ang inyong law teacher ng bayan. Ngayong araw, para busisiin ang mga ginagawa ng mga watchdog tuwing eleksyon, makakasama natin si Mr. Lito Aviria from the National Citizens Movement for Free Elections or NAMFREL. Kailan ba binuo ang NAMFREL, Lito? Naunang inorganize yung NAMFREL noong 1983. Para mabantayan o maobserbahan yung batasang pambansa elections noong 1984. Ano yung the reason why NAMFREL was created? Well, primarily is really to watch our elections to make sure that the elections, yung ating halalan, ay malinis, no? At yun nga, yung sinasabing transparent, kundi kumbaga lantaran yung pagbibilang ng mga boto at maiwasan yung pandaraya. Anong naging assessment ng NAMFREL at that time? At that time, actually, dalawa nga yung resulta dyan. Siyempre, yung isa sa parte ng gobyerno at yung isang set ng results ay sa parte ng NAMFREL. No? Mas pinaniwalaan ng taong bayan yung resulta sa NAMFREL dahil nga lantaran yung pagbibilang. Hindi katulad dun sa pagbibilang dun sa parte ng pamahalaan nung araw na hindi siya naobserbahan ng publiko. Ano ang balangkas ng NAMFREL, Lito? Ikaw ay one of the originals, no? Paano ang struktura ng NAMFREL? Ang NAMFREL may binubuo ng yung equivalent ng board, no, sa isang kumpanya. Ang tawag namin ay the NAMFREL National Council. Ito ay binubuo ng mga 15 katauhan na iba-iba yung kanilang expertise, no? Tapos meron kaming tinatawag namin na provincial chapters, also headed by the provincial chair. Tapos bumababa yan sa mga lungsod at munisipyo na may kanya-kanya ring chairpersons. No? Meron din kaming tinatawag na regional coordinators para mag-coordinate ng activities sa iba't ibang probinsya o di kaya dun sa mga lungsod at bayan, no? Na nakapaloob sa bawat rehiyon. Nung panahon na binuo ang NAMFREL, kinilala ba siya ng Commission on Election? Ay, oo, kinilala siya, no? Dahil nga yun yung first time, no, kauna-unahang pagkakataon na na-accredit yung NAMFREL parang bantayan yung halalan. And at that time, nag-iisa ang NAMFREL? Nag-iisa. Ang NAMFREL, incidentally, ay kauna-unahang citizen-led election monitoring and observation, no, organization sa buong mundo. Sa buong mundo? Sa buong mundo, kauna-unahan yan. Sinimulan niya ng NAMFREL at yung ibang bansa ay sumunod na rin na nagtatag ng kanilang election monitoring organizations. Sa ngayon, mga 125 organizations na sa iba't ibang parte ng mundo ang nagbabantay ng halalan. Bukod sa NAMFREL, meron pa bang ibang election poll watchdog sa Pilipinas? Meron dito yung Parish Pastoral Council for Responsible Voting na inorganisa noong 1992. Matapos niyan ay binuo yung Legal Network for Truthful Elections, no? LENTE. So right now there are only 3. Meron pang isa yung binuo nga ng consortium, yung Participate which is led by the Ateneo School of Government. Pare-pareho ba ang ginagawa? Pare-pareho ba ang mandato ng 4 na ito?
Magkakaiba naman ang kanilang mga focus, no? Yung kanilang focus areas. Nakatuon kami doon sa pagbabantay nga ng halalan sa loob ng polling precinct, no? Yung kung saan bumoboto yung mga tao. Tapos kinakalap namin yung resulta ng bilangan at binubuo namin yung bilangan na yan. Kami nga yung nag-umpisa ng tinatawag na Operation Quick Count, no? Again, na ginaya sa ibang bansa, yung Operation Quick Count. Okay, iba-iba naman yung mga approach doon sa Operation Quick Count nila. Ang PPCRV naman, ano ang role? Ang PPCRV, nagbibigay siya ng assistance sa mga voters kapag pumasok ka doon sa iyong voting precinct o doon sa eskwelahan, no? Meron silang tinatawag na Voters Assistance Desk na malapit doon nga sa pagpasok mo doon sa eskwelahan. Nagbabantay din sila, nagmamasid din sa mga halalan, no, na nangyayari sa loob ng voting precincts. At ang lente naman? Ang lente nag-umpisa yan na nakafocus sa pagbibigay ng legal assistance, no? Legal assistance naman again kung sa kandidato man, sa political party o di kaya sa mga botante, no? At ang participate? Ang participate ay nakapokus sa, again, pagbubuo, no, sa mga tungkol sa demokrasya naman at in relation to our elections. Yung isang ginawa ng participate, halimbawa, ay yung nagbibigay siya ng kaalaman tungkol sa pagbubuo ng mga political parties or kung paano niya palalakasin ito, no? So, tama bang sabihin na NAMFREL lang ang nasa per precinct level? Both na PPCRV at saka NAMFREL nasa precinct level yan. Pero iba ang kanilang katungkulan? Iba yung katungkulan, iba rin yung focus nila. Self-described focus yun. Bukod doon, lahat kami nagbibigay ng yung voter education and citizenship education. At COMELEC ang nagsasabi kung ano ang papel ng NAMFREL, kung ano ang papel ng PPCRV? Tama ba yun? Maari niyang sabihin ng COMELEC na ito yung gagawin ninyo, no? Nasa terms of the accreditation yan, no? Pero generally, yun nga, kung ano yung na trabaho na in-identify na ng NAMFREL, ay generally yun yung ginagawa namin. 1983, binuo ang NAMFREL. Ngayon ay paparating na ang 2025 election. Sir Lito, ano ang masasabi nating pagkakaiba noon at ngayon? Ngayon, dahil nga doon sa 1987 Constitution natin, pinayagan ng 1987 Constitution yung multi-party system. Bago sa 1987 elections, dalawa lang yung main parties, no? Yung liberal at national. At yung ibang hindi kaanib doon sa political parties na yon ay tumatakbo bilang independent candidates, no? Ngayon, ang dami na, maraming political parties. May party list pa. At meron pa tayong party list na pinayagan din under the 1987 Constitution. At meron pang BARM parties. Iba pa yon. At saka iba yung gobyerno ng BARM sang-ayon doon sa kanilang batas. Dati, nung binuo ang NAMFREL, manual pa ang eleksyon, no? Mano-mano. Tapos ngayon, automated na. Automated, yes. Bukod sa NAMFREL, meron pa bang ibang makakakuha ng transmitted results, Lito? Well, nandyan nga rin yung PPCRV na nakakakuha na. Meron yung, of course, yung dominant majority party, yung dominant minority party, at saka members ng media. Magkakaroon ng setup ang NAMFREL pa sa pagtatanggap ng transmission. Ang PPCRV meron ding ibang meron setup. Din sa kanila. Iba naman ang ginagawa ng PPCRV. Ang ginagawa ng PPCRV, yung mga volunteers niya on the ground, kumukuha ng kopya, yung printed copy sa bawat presinto at ipinapadala dito sa operations center nila sa Manila. Ang ginagawa nila ay ine-encode manually, no? Kinokopya yung resulta from the ER, pinapasok siya sa computer. So may manual intervention? Yes, yun. may manual intervention. Although nakafocus yata siya dun sa national positions, no? Anong perception ng NAMFREL sa current Commission on Election in terms of how the COMELEC is handling itong automation? Alam mo, mas bukas ang COMELEC ngayon, mas transparent sila. In fact, halos sa lahat ng activities na ginagawa, imbitado ang mga election monitoring organizations and other, kahit yung mga political parties, to observe yung mga activities nila. No? Marami yung activities para nga sa paghahanda ng sistema na gagamitin sa 2025 national and local elections, as well as dun sa BARM parliamentary elections. No?
Ready ba ang NAMFREL to monitor the BARM elections? Yes, isa sa pinakaaktibong rehiyon na meron kaming NAMFREL volunteers. Sa bawat probinsya ng BARM, meron kaming mga volunteers doon. No? In fact, ilang beses na kami nagpabalik-balik doon para maihanda sila sa pagbabantay sa halalan. Alam natin ang COMELEC kakatatag lang nung Task Force KKK Halalan. Bahagi ba ang NAMFREL nito? Bunsod ito kasi noong 2022 elections, nagtatag din ang COMELEC, no, ng Task Force kontra Bigay, no, noong 2022 elections For vote buying, no? to address nga yung vote buying. Tapos nag-uusap kami para ma-address naman yung ating misinformation and disinformation. Lalo na through social media. Through social media. AI and AI. Tapos yan, lumabas nga yung AI, no? Naging usapin din yung paggamit ng AI para sa ating halalan. Ng June, no, nag-conduct ang NAMFREL ng roundtable discussion kung paano gagamitin nga itong AI para sa halalan. Dahil ang unang sinabi nun ng COMELEC ay ipagbabawal ang paggamit ng AI. Mahirap naman yata yun, no? Malaking challenge yan, yung pagbabawal niyan. So nagbuo kami ng RTD, roundtable discussion, para mangalap ng opinion sa iba't ibang participants dun sa RTD. Gumawa kami ng position paper, tapos ang COMELEC din, naggawa din ng public forum on artificial intelligence. No? Isinumite namin yung aming position paper sa COMELEC at doon bago doon sa public forum. Out of that, after that, naglabas naman ang COMELEC ng COMELEC resolution on the use of AI for elections. Bahagi ba ang NAMFREL sa pagbabantay ng compliance nitong resolution ng COMELEC regarding disinformation and misinformation? Hindi po. Hindi pa siya bahagi as doon sa task force, kundi ang NAMFREL ay may sariling pagbubuo ng para mabantayan nga yung misinformation and disinformation. For the 2025 national and local elections, in fact, may project kami na on the ground, sa grassroots, babantayan namin yung incidents ng misinformation or disinformation. Gaano ka lalim o kalakas ang tiwala ng NAMFREL na magiging malinis ang ating halalan? Yung paghahanda sa halalan, yung procurement process, yan ay binantayan namin. Parati yan na merong NAMFREL representative doon sa procurement process. Wala namang kaming nakitang alarma, o yung maituturing natin yung tinatawag na red flag doon sa procurement. In fact, noong April, isa ako sa nagpunta sa South Korea para mabisita yung planta ng Miru. Doon sa process naman, dahil technology practitioner din ako, isa ako doon sa aktibo na nagtanong doon sa proseso ng paggawa ng makina. Wala rin naman akong nakita na red flag sa production nila. Okay? So, base doon sa mga impormasyon na pinapayagan kami na makakalap namin, sa ngayon masasabi ko na wala tayong ine-expect na kababalaghan doon sa darating na halalan. Kung sakaling may natuklasan at may nalaman ang NAMFREL na kababalagan o dayaan, ano ang gagawin ng NAMFREL? Actually, doon sa aming pagbabantay ng halalan, meron kaming tinatawag na observation forms. Ang binabantayan namin ay yung proseso na nangyayari doon sa presinto. On election day. Election day pa lamang yan. Dahil nagbabantay din kami ng pre-election at post-election. Among the observation forms, meron kaming tinatawag na incident report form. So kung may mga pangyayari, election-related violence, dayaan, kung ano mang kababalaghan yan. O yung inconsistency yung inconsistency. PRs, Yes. Yun ang inire-report ng aming volunteers on the ground. Isinusulat yan dun sa incident report form. At yung mga incident report forms ay pinapadala sa amin sa National Headquarters. Kung halimbawa election-related violence yan, siyempre tatanungin muna namin sa PNP or dun sa mga security forces kung nangyari ba talaga yung nai-report na incident ng ganun.
Kung meron namang naobserbahan na vote buying, itinatala din yan ng aming volunteers, no? Para isumite din naman siya sa COMELEC. So, iniipon namin lahat yun, nire-review namin lahat ng incident reports, at tapos binubuo namin sa isang report yan para maitulak namin sa Commission on Elections. May sitwasyon ba na ang NAMFREL ang nagfa-file ng kaso? Lalo na sa vote buying, ang aming prioridad ay yung safety and security ng aming volunteers, lalo na nga't nandun sila sa ground level, sa local level. Yun ang priority namin. Pangalawang tanong naman, anong na-anticipate mo mga problema sa darating na 2025 election? Usual na yun nangyayari na magkaroon ng problema sa mga makina. No? Hindi nawawala yan. Nung 2022 elections, halimbawa, mga 2,000 reported problems yan. No? Pero para naman maiwasan yung mga problema sa makina, meron tayong tinatawag na final testing and sealing. Na ginagawa yan ng COMELEC mga 1 week before election day. No? Para siguraduhin lamang na yung makina ay magtatrabaho. Pwede ba mangampanya o sumuporta ng kandidato ang NAMFREL as an organization and members of the council? Mahigpit pong pinagbabawal yan. No? Ang NAMFREL ay isang non-partisan organization. Walang kinikilingang political party or candidate. Ang nangyayari dyan is kapag may sinusuportahan ng isang miyembro, no, nag-resign muna siya sa NAMFREL as volunteer. Last message or advice galing sa inyo para sa ating mga botante, mga tagabantay kasama ng NAMFREL, message sa COMELEC, Lito. Makilahok tayo sa halalan dahil tayo ang pipili ng ating mga leader sa pamahalaan. Lalong-lalo na sa munisipyo, sa pamahalaang bayan ng probinsya. You know? Tayo ang pipili diyan eh. Ang official campaign period starts in February or 90 days before the national elections. No? Makilahok kayo sa sa pagbabantay, pag-o-observe ng ating halalan, darating na halalan. At iniimbitahan ko rin kayo na mag-sign up as volunteer sa NAMFREL. No? Paano nila gagawin yun, Lito, kung sakali? May mga NAMFREL chapters kami, pwede namin ilathala yan sa darating na mga buwan, yun, lalo na pag malapit na sa halalan. Meron din kaming website, yung namfrel.org.ph. Pumunta dun sa NAMFREL website at hanapin dun sa yung volunteer page. Maraming salamat, Lito, mula sa NAMFREL or National Citizens Movement for Free Elections. Thank you again. Okay, maraming salamat. Salamat. Hindi lang NAMFREL ang dapat magbantay ng ating boto. Magmatsyag sa COMELEC at magpanukala ng reforma sa ating batas sa eleksyon. Ang trabaho at papel ng NAMFREL ay dapat trabaho at katungkulan nating lahat. Kaya't sama-sama tayong magbantay at magdilag. At maraming salamat sa inyong muling pagsama dito sa Batas et al. Ako si Attorney Al Agra. See you next time dito lang sa Newswatch Plus.